Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Man to Man. Ito ay napalabas noong 2021 at patungkol ito sa isang ghost agent na may pambihirang galing dahilan para magawa niya ang lahat ng misyon na mauutos sa kanya ng walang palya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang sniper na ito na naghihintay sa bubong ng kalapit na gusali habang may misyon na iligtas ang isang school bus sa gitna ng banta ng terorista. Ang terorista, na may suot na bomb jacket, ay dinakip ang isang batang babae, ngunit ang sniper ay inutusan pa rin ng kanyang commanding officer na huwag pa bumaril. Nang makitang hindi bumubuti ang sitwasyon, binaliwala ng sniper, na kilala bilang Kim Salwo, ang mga utos at pamwesto siya malapit sa bus. Habang nagbabanta ang terorista na pasabugin ng bomba, itinutok ni Salwo ang kanyang baril sa kanya, sa wakas ay hinayla ang gatilyo at binaril ang terorista sa noo. Dahil sa kanyang pagsuway, siya ay inaresto sa ilalim ng batas militar. Gayunpaman, hindi siya nababahala dahil ang makitang masaya ang mga hostage ang mahalaga sa kanya. Sa silid ng interogasyon, ginulat niya ang kanyang mga nakatataas sa pamamagitan ng panlilinlang sa isang lie detector. Kapag tinanong tungkol sa kanyang edad, sinasabi niya na siya ay 400 taong gulang. Labis na ikinagulat ito nang nagtatanong, dahil sinasabi ng lie detector na totoo ang sinasabi ni Salwo. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ni Salwo na kontrolin ang mga reaksyon ng kanyang katawan. Humanga sa kanyang mapanghimagsik na saloobin at mga kasanayan sa pamamahala ng stress, ang kanyang mga superior, si Dong Hyun at ang deputy director na si Jang Tae-ho ay nagpasya na i-recruit siya bilang isang ghost agent, at ito ay isang agent ng Black Ops na merong isang peking pagkakakilanlan at walang sino man ang makakakilala sa kanya. Di nagtagal, nagsimulang mag-operate ang Salwo sa buong mundo, sa pag-aakala ng iba't ibang pagkakakilanlan at pagkumpleto ng maraming misyon. Minsan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa Budapest, nagpanggap bilang isang propesor, ang kanyang target ay ang isa sa kanyang mga mag-aaral, si Anna, na tinutugunan niya ng kanyang tunay na apelyido sa isang lecture. Dahil walang sino man ang dapat makaalam ng kanyang tunay na pangalan, ang pagkilos ni Salwo ay pumukaw sa kanyang interes. Nag-spark ito ng love story na sinadyang sinimulan ni Salwo para mapalapit kay Anna. Sa paglipas ng panahon, umiibig sila ng husto at naging engaged. Gayunpaman, ang tunay na interes ni Salwo ay nasa ama ni Anna, isang mafia boss, na minsan ay nasa lihim na pulisya noong panahon ng diktadura ng Hungary. Sa isang pagkikita nila ay ininsulto siya nito sa salitang Hungarian at naisip nito na hindi siya maiintindihan. Sa kanyang sorpresa, mahusay sa wikang yon si Salwo, na nagpahayag ng higit pa tungkol sa kanyang sarili kaysa sa napagtanto ng boss. Kumpiyansa na sinabi ni Salwo na wala siyang babanggitin na kahit ano kay Anna dahil ayaw niyang masaktan ang taong mahal niya. Pagkasabi nito, inilagay niya ang sarili sa isang masikip na lugar. Hindi nagtagal, hinarap ng mga alipors ng amo ng mafia si Salwo sa isang eskinita. At mukhang hindi nila gusto ang intensyon niya. Ginamitan nila siya ng taser, at ang susunod na nalaman ng ating bida, nasa isang basement siya at nakagapos ang mga kamay. May nagbigay sa kanya ng uniforme ng bilangguan, na nagpapahiwatig na si Salwo ay ipapadala sa bilangguan. Marahil ito ang kanyang plano sa lahat ng panahon. Upang mapakinabangan ng impluensya ng mafia boss para makakuha ng akses sa bilangguan, ang mafia boss ay kailangang sumunod dahil si Salwo ay nagtataglay ng mga lihim mula sa kanyang nakaraang trabaho. Sa kulungan, nabunyag ang tunay na motibo ni Salwo. Nandito siya para tulungan ng dati niyang kakilala, si Petrov, na kilala siya bilang Kay. Sa pagtakas sa bilangguan, gumawa si Salwo ng isang pansamantalang maliit na sukat na pampasabog na aparato at ini-install ito sa fuse box ng bilangguan. Pagkatapos, sinimulan niyang likhain ng susi ng pintuan ng kanyang selda gamit ang isang molde na ibinigay ng Petrov. Sa araw ng nakaplanong pagtakas, kapag binuksan ng gwardya ang pagdaan ng pagkain sa pintuan, matalinong nagpasok si Salwo ng basang tissue paper sa lock area, na pinipigilan ang paglock ng pinto. Nang maglaon ng gabing iyon, hindi sinasadyang nag-trigger ng wire ang isang gwardya, dahilan para mag-apoy ang pampasabog na device sa fuse box. Dahil dito, ang supply ng kuryente sa bilangguan ay nawala, na humahantong sa isang blackout. Sinamantala ang kadiliman, binuksan ni Salwo ang pintuan ng pagkain, at binuksan ang pinto ng kanyang selda gamit ang susi na ginawa niya kanina. Pagkatapos ay hinagis niya ang isang kawit sa pintuan ni Petrov, at ginamit ang nakakabit na wire upang dalhin ang susi sa kanya. Sa tulong ni Salwo, sa wakas ay napalaya ni Petrov ang kanyang sarili mula sa selda. Sa muling pagbukas ng mga ilaw, ang mga bilanggo ay may limitadong oras upang makatakas. Habang hinahabol ng mga gwardya, tumungo ang dalawa sa minahan sa ilalim ng lupa kung saan nagtatrabaho ang mga bilanggo sa araw.
Sumakay sila sa isang minecart at tumakas, kasama ang mga gwardya na pinagbabaril sila. Kapag mas maraming gwardya ang sumugod sa bilangguan, sinamantala ng mga bilanggo ang pagkakataon na natagpuan ng lugar na ligtas. Nakatakas sila sa pintuan ng minahan at nakarating sa malapit na balon na sinisiguro ang kanilang paglikas. Si Petrov ay ipinadala pabalik sa Russia. Sa pagtatapos ng misyon, alam na ang galit ng isang babaeng ipinagkanulo ng kanyang pag-ibig ay mas nakamamatay kaysa sa isang bombang, si Salvo ay pumili ng isang hindi kinaugalian na paraan upang wakasan ang kanilang relasyon. Hiniling niya kay Anna na makipagkita sa kanya sa labas sa kanyang sasakyan. Habang papalapit siya, sinunog ni Salvo ang kotse na nagpanggap ng kanyang sariling kamatayan. Nang matapos ang misyon, itinapon niya ang kanyang singsing sa ilog at tumakas sa eksena. Makalipas ang ilang araw ay nagbabakasyon si Salvo sa isang hotel nang may babaeng umupo sa tabi niya, nakatalikod ito sa kanya. Napansin niya ang isang numero na nakasulat sa kanyang likod, ngunit sa una ay hindi ito pinansin. Gayunpaman, nang makita niya ang parehong numero sa kanyang coaster, napagtanto niyang may hindi umaakma. Sa kwarto niya sa hotel, lumalabas ang numero sa bintana. Ngunit sa halip na mag-alala, si Salvo ay mas naiirita kaysa anupaman. Maya-maya, may kumatok sa pinto, at napag-alaman na ang senior ni Salvo, si Dong Hyun, ay nagpapanggap bilang isang room service attendant na hindi maganda ang pananamit. Inaasahan na ito ni Salvo dahil ang numerong palagi niyang nakikita ay kaarawan ni Dong Hyun. Nang makita ang mga numero, alam niyang darating si Dong Hyun. At naiinis siya dahil ang pagdating niya ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang bakasyon. Nawala na pala ng kontak ang National Intelligence Service sa isa nilang ghost agent na si Agent Yoon. Siya ay undercover sa Songsan, isang pangunahing South Korean Industrial Corporation, na walang komunikasyon mula sa kanya ng ilang sandali. Nangangamba ang NIS na maaaring nakompromiso ang cover ni Agent Yoon. Sa pag-aalala na maaaring may traidor sa kanilang hanay na naglalabas ng impormasyon, nagpa siya ang NIS na humingi ng tulong kay Salvo. Sinabi ni Dong Hyun kay Salvo ang tungkol sa nawawalang ahente ng ghost agent na ipinaliwanag na nagpadala ng text ang ahente bago mawala. Ang huling mensahe ay nagbanggit ng isang partikular na lalagyan ng kargamento na umalis mula sa Incheon noong ika-4 ng Oktubre na may dalang 3 partikular na mga wood carving. Kasalukuyang sinusubaybayan ng NIS ang lalagyan. Ngunit pansamantala, dapat bumalik si Salvo sa South Korea. Sa kanyang pagbabalik, natuklasan niya ang kinaroroonan ng unang wood carving na natunto ng NIS sa Russia sa lihim na safe ng isang nagbebenta ng armas na nagngangalang Chairman Victor. Dahil sa kakilakilabot ng mga hakbang sa seguridad, nagbabala si Dong Hyun na hindi magiging madali para kay Salvo na hanapin ang tirahan ni Victor, lalo pa ang paglusot dito. Ang tanging opsyon nila para maabot si Victor ay sa tulong ng action star na si Wan Kwang. Dahil nalaman nila na isang devoted na fan si Victor ng artistang si Wan Kwang. At naimbitahan nito si Wan Kwang sa kanyang sikretong birthday party. Para samahan si Wan Kwang sa Russia, nagawa ni Salvo na makakuha ng posisyon bilang pinuno ng seguridad ng aktor. Gayunpaman, hindi siya gusto ni Wan Kwang o ng kanyang manager na si Cho Do-ha. Maaaring mayugnay ito sa paraan ng pakikitungo ni Salvo kay Wan Kwang. Bilang isang diehard fan ng aktor, hindi kayang tiisin ni Do-ha ang sino mang maging malupit sa kanya. Isang araw, sa isang shooting ng pelikula, napansin ni Salvo ang isang kainahinalang mekaniko na sinusuri ang kotse ni Wan Kwang na gagamitin niya para sa drift stunt. Ang mga hinala ni Salvo ay nakumpirma nang ipaalam ni Wan Kwang sa kanyang koponan sa pamamagitan ng radyo na ang kanyang preno ay nasira at ang manibela ay nakalock. Ang security guard ni Wan Kwang, si Salvo, ay kumilos na nag-utos ng sasakyan ng pulis upang iligtas siya. Nag-aalala para sa kanyang amo, nagpa siya si Do-ha na sumama kay Salvo. Si Wan Kwang, na hindi makontrol ang kanyang mabilis na sasakyan, ay hinahabol ni Salvo. Sa bawat bilis ng pagbangga, ang pagkabalisa ni Wan Kwang ay muling lumalabas sa mga alaala ng nakaraang banggaan. Si Do-ha ay takot na, habang si Salvo ay naglalakbay sa trapiko upang maabyutan ng sasakyan ni Wan Kwang. Nang sa wakas ay marating na nila si Wan Kwang, walang sasakyan ang makakapigil sa isa pa mula sa pagbilis ng bilis. Ang parehong mga kotse ay tumatakbo patungo sa mga barikada ng konstruksyon at mga karatula na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kalsada. Nabangga nila ang harang. Habang papalapit ang dulo ng kalsada, binilisan ni Salvo para maunahan si Wan Kwang, at pagkatapos ay mabilis na lumiko pa kanan. Makalipas ang ilang sandali, tinapakan niya ang preno at mabilis na hinarang ang sasakyan niya, dahilan upang ang kanyang sasakyan ay direktang mapigilan ng sasakyan ni Wan Kwang. Hinailan ni Salvo si Do-ha palapit sa kanyang dibdib at naghanda para sa impact.
Hindi nagtagal, bumangga si Wan Kuang sa kanyang sasakyan, inilapat ni Salvo ang preno, at nagawang ihinto ang sasakyan ni Wan Kuang sa tamang oras. Dahil sa banggaan, nawala ng malay si Wan Kuang, ngunit himalang hindi nasaktan sina Salvo at Doha. Nasugatan, si Wan Kuang ay isinugod sa ospital, kung saan naranasan niya ang mga flashback ng kanyang aksidente 7 taon na ang nakakaraan. Sa isang shooting ng pelikula, nawala din ang kanyang preno, na humantong sa isang matinding pagbangga ng sasakyan niya. Bagamat nakaligtas siya, tiniis niya ang mga buwan ng physical therapy para gumaling. Habang na-hospital, inanunsyo ng kanyang model girlfriend ang kanyang engagement kay Song Jae, isang mayamang negosyante at may-ari ng Songsan. Ang balitang ito ay labis na nagpabagabag kay Wan Kuang, at ang kanyang mapait na nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, si Wan Kuang sa wakas ay nagising ngunit nananatiling mahina, kaya siya ay pinananatiling sedated para magpahinga. Sa pagsisimula niyang mabawi ang kanyang lakas, nagkakaroon siya ng ugnayang pangkapatid kay Salvo, at ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang kasintahan. Para dumalo sa birthday party ni Chairman Victor, si Wan Kuang, Salvo, at Doha ay lumipad patungong Russia, kung saan plano ng Salvo na magnakaw ng isang wood carver mula sa mansyon. Sa pagdating, nakatanggap si Salvo ng barya mula sa kanyang senior na si Dong Hyun, na tila nililiman siya. Nakarating ang tatlo sa mansyon at kailangang dumaan sa isang walk-through metal detector. Naging maayos ang lahat hanggang sa iset off ni Salvo ang detector. Sinuri ng security ang kanyang mga bulsa at may nakitang barya sa loob. Dahil hindi ito nagbabanta ng anuman, pinahintulutan si Salvo na dalhin ang barya. At ang tatlo ay sinamahan sa loob ng mansyon. Sinimulan ni Salvo na isakatuparan ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagbubukas ng barya at pagkabit ng kanyang spy gear sa kanyang katawan upang bigyan si Dong Hyun ng tanawin ng paligid at simulan ng pagmamapa sa layout ng gusali. Ayon sa plano, dapat kumilos si Salvo kapag namatay ang mga ilaw, at inilabas ang cake sa 4 na minutong birthday song. Sa panahong ito, kailangan niyang kunin ang wood carving mula sa secret room. Doble rin ang gamit ng coin dahil nagiging USB din ito, na ilalagay ni Salvo sa control box ng security system, para makontrol ito ni Dong Hyun ng malayuan. Makalipas ang ilang oras, tinawagan ni Chairman Victor si Wan Kuang para kumuha ng litrato kasama niya sa secret room. Sa una, si Wan Kuang lang ang pinahihintulutang makapasok. Ngunit ang aktor ay nagpipilit na dalhin ang kanyang bodyguard, na nagsasabi na si Salvo ay higit pa sa isang bodyguard. Para na siyang kapatid para sa kanya. Hindi nasisiyahan si Salvo sa pagsasaayos na ito dahil pinipigilan siya nitong mahak ang sistema ng seguridad. Sa kabila ng kanyang pagtutol, pinilit ni Wan Kuang na dalhin siya sa loob. At nagbibigay ng pahintulot si Chairman Victor. Habang ginalugad nila ang sekretong silid, napansin ni Salvo ang isa sa mga artifact, ang parehong wood carving na hinahanap nila. Habang ipinapakita ni Chairman Victor ang kanyang koleksyon ng mga artifact sa kanyang mga bisita, pinag-iisipan ni Salvo ang kanyang susunod na hakbang. Isang flashback ang nagbubunyag na dati nang nakilala ni Salvo si Major Petrov ng Russia, ang parehong taong tinulungan niya sa paglabas ng kulungan. Hinanggad din ng militar na hulihin si Chairman Victor. Ngunit kulang ng konkretong ebidensya para gawin ito. Nangako ang Salvo na bibigyan si Petrov ng ebidensya kapalit ng isang simpleng pagsabog ng isang EMP, na may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala sa mga linya ng kuryente, telekomunikasyon, at elektronikong kagamitan. Sa kasalukuyan, nang makatanggap ng signal mula kay Dong Hyun, inutusan ni Major Petrov ang kanyang mga tauhan na ihanda ang EMP drone. Inilunsad ang drone, at sa lalong madaling panahon, napinsala ng pagsabog nito ang linya ng kuryente, na nagdudulot ng pagkawala ng kuryente. Galit at nahihiya si Chairman Victor sa harap ng kanyang mga bisita. Sa lakas na inaasahang babalik sa loob ng 5 minuto, nagpasya siyang magpatuloy sa seremonya ng pagputol ng cake. Sa saliw ng 4 na minutong birthday song, sinamantala niya ang sitwasyon at lumabas si Salvo sa ballroom at pumunta sa secret room. Sa daan, nilagyan niya ng lens para matulungan siyang makita ang anumang mga kaaway. Mabilis ang paggalaw, nag-navigate siya sa hagdan hanggang sa marating niya ang secret room. Kinatok ang mga gwardya, pumasok siya sa silid at binuksan ang vault, binibigyan siya ng access sa silid kung saan nakaimbak ang mga artifact. Pagkabasag ng salamin, kinuha ni Salvo ang wood carving, ikinabat ang kanyang kagamitan sa pag-espya, at inilagay ito sa labas sa isang balkonahe. Gamit ang drone, matagumpay na nakuha ni Dong Hyun ang wood carving nang hindi natukoy ng mga bantay. Habang pababa ng hagdan, nakasalubong ni Salvo ang ilang security guard. Sa dilim, hindi nila siya nakikilala. Sa pagsara ng mga gwardya mula sa magkabilang gilid, tumalon si Salvo mula sa pasilyo papunta sa hagdan. Samantala, hinahanap ni Doha si Salvo.
Upang maiwasang matuklasan ng mga security guard, hinayla ni Salvo si Doha. Nagpapanggap na kapareha niya at inilihis ang atensyon sa sarili. Nagulat si Doha sa ginawa ni Salvo ngunit gumagana ang plano dahil hindi siya nakilala ng mga security guard. Nanginginig pa rin sa insidente, kinwestiyon ni Doha ang mga aksyon ni Salvo, ngunit itinuring niya ito bilang isang pagkakamali at hinihimok siyang huwag pansinin ito. Habang bumukas ang mga ilaw, ipinaalam ni Chairman Victor ang kanyang gwardya tungkol sa pagsabog ng EMP na naging sanhi ng pagkaputol at pagnanakaw sa vault. Dahil sa hinalang may foul play, hinimok niya ang chairman na agad na lumikas sa gusali. Biglang naputol ang party dahil sa tunog ng mga helicopter na umaaligid sa venue. Ang mga ito ay nakakasilaw na mga ilaw na bumubulag sa lahat ng nasa loob. Di nagtagal, ang mga sangkawan ng mga sundalong Ruso ay lumusab sa mansyon na pinamumunuan ni Major Petrov. Habang inaresto ng militar si Chairman Victor, nakipagpalitan ng tingin si Petrov kay Salvo, na tumugon ng nakangiti at tumango. Ang misyon ay matagumpay na natapos. At bumalik si Salvo sa South Korea. Habang sinusuri ang wood carving, natuklasan niya ang isang nakatagong kahon sa loob nito. Sa pagbukas nito, nakita niya ang isang susi, ngunit mukhang hindi ito kumpleto. Napagtanto nila na kailangan nila ng 2 pang piraso mula sa natitirang 2 wood carving upang makabuo ng isang kumpletong susi. Inihayag ni Dong Hyo na ang maharlikang pamilya ng Thailand ang may hawak ng pangalawang wood carving. At malapit na nilang ipadala ito sa South Korea para sa auction, kasama ang unang susi na nakuha. Ang mga ahente ay hindi na nangangailangan ng tulong ni Wan Kwang. Nagpasya si Salvo na tapusin ang kanyang tungkulin bilang isang bodyguard at gumana ang pakiramdam niya. Dahil hindi tulad ng dati niyang trabaho sa paghabol sa mga kriminal at pakikipaglaban sa mga masasamang tao, sa pagkakataong ito, siya ang naatasang mag-alaga sa isang nakatatandang lalaki. Bagay na hindi niya na-appreciate. Sa una, isinasaalang-alang ni Salvo nagpalabase ng peking pagkamatay niya para hindi na siya hanapin pa ni Wan Kwang. Gayunpaman, ipinaunawa sa kanya ni Dong Hyo na ang balita ng kanyang pagkamatay ay ipapalabas na ilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil wala nang ibang opsyon, nagpasya si Salvo na kumilos ng walang pakundangan sa team para magalit sila para hindi na sila magtanong tungkol sa kanyang pag-alis. Ang una niyang hakbang ay ang kusang umupo sa upuan ni Wan Kwang para ma-provoke siya. Nang tanungin tungkol dito, masungit na tumugon si Salvo na pagod na siya. Nakakagulat, naiintindihan ni Wan Kwang ang kanyang pag-uugali, na kinikilala na ang mga tao kung minsan ay kumikilos ng ganito kapag pagod na pagod. Sinipa ni Salvo ang upuan at umalis, na ikinagulat ng lahat sa biglaang pagbabago ng kanyang ugali. Pagkatapos ng shoot, sinubukan ni Salvo na inisin si Wan Kwang sa pamamagitan ng pagtanggi na pagbuksan siya ng pinto ng kotse. Sa kabila ng sadyang pagwawalang bahala ni Salvo, nananatiling kalmado si Wan Kwang, na napagtatanto na maaaring kailanganin ng kanyang bodyguard ng oras para makapag-recharge. Kapag tila walang epekto ang ginagawa niya, nagpasya si Salvo na magbitiw sa trabaho. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Wan Kwang, napigilan siya, kahit na nag-aalok sa kanya ng 1 linggong bakasyon, malamig na tinanggihan ng Salvo ang alok at umalis. Nang malaman ni Doha ang tungkol sa desisyon ni Salvo na umalis, nagpasya siyang makipag-usap sa kanya. Sa paniniwalang aalis siya dahil hindi niya sinuklian ang pagmamahal nito, humingi siya ng paumanhin, na ipinahayag ang kanyang pag-aalala na masaktan siya sa isang panig na relasyon. Naging malamig ang ekspresyon ni Sulwo, at sinimulan niyang insultuhan si Doha, na nagsasabi na hindi siya interesado sa mga babaeng tulad niya na easy to get, simple, at gumagawa ng mga desisyon nang hindi kumukonsulta sa iba. Nilinaw niya na anuman ang nangyari sa party ay dahil lamang sa curiosity. At hindi si Doha ang dahilan kung bakit siya umaalis sa trabaho. Habang pinipigilan ni Doha ang kanyang mga luha, nagtapos si Salvo sa pagsasabi sa kanya na huwag na siyang isipin o hahanapin siya muli. Nang umalis ang ahente sa kafe, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dong Hyun, na nagbilin sa kanya na huwag magbitiw sa trabaho. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan, si Salvo ay nababagabag, na napagtantong natapos na niya ang mga bagay kay Doha sa isang kakilakilabot na paraan. Sa pagnanais na makabawi, nilapitan niya si Doha at hindi inaasahang hinalikan siya. Sa gulat, itinulak siya ni Doha palayo, at pagkatapos ay sinampal siya sa mukha. Gayunpaman, sa huli, nagawa ni Salvo na itama ang gulo na kanyang nilikha, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na noong una ay gusto niyang ilayo ang kanyang sarili kay Doha para sa kanyang sariling kapakanan. Pero ngayon napagtanto niyang hindi niya kayang itulak ang sarili niya palayo sa kanya. Humingi ng paumanhin, ipinaalam niya sa kanya na kakanselahin niya ang kanyang pagbibitiw at patuloy na magtrabaho para kay Wan Kwang. Bumalik sa punong tanggapan, ipinaalam ni Dong Hyun kay Salvo ang kanilang susunod na diskarte.
Ito ay patungkol sa pagkuha nila sa pangalawang wood carving. Dapat silang makahanap ng isang itim na singsing sa auction. Ayon sa kanilang intel, ang kumpidensyal na impormante ni Agent Yoon, na kilala bilang Goldfinger, ang nagtataglay ng singsing. Kapansin-pansin, si Goldfinger ay ipinahayag na si Myung-suk, ang ama ni Doha, habang maaari nilang makuha ang singsing ng direkta mula sa kanya. Ibinigay na pala ni Myung-suk kay Doha na hindi alam ang kahalagahan nito. Samantala, ipinakilala tayo kay Assemblyman Baek na nangako na susuportahan si Son Jae, ang may-ari ng Songsan Corporation, sa paparating na halalan. Ang Songsan ay ang parehong kumpanya kung saan nagtatrabaho ang nawawalang ghost agent na si Yoon. Nangako si Assemblyman Baek kay Son Jae na hahanapin niya ang mga nawawalang wood carvings na sinasabing naglalaman ng mga detalye ng slush fund ng lolo ni Son Jae. Pagtitiyak kay Son Jae, inaangkin ni Baek na may mga koneksyon sa loob ng NIS na nagtatrabaho sa kaso. Gamit ang kanyang mga koneksyon, natuklasan ni Baek na nakuha ni Solwo at Dong Hyun ang unang wood carving. Nang malaman na may makakatagpo si Dong Hyun na maghahatid ng wood carving, ipinadala ni Baek ang kanyang hitman, si Ki-chul, upang patayin si Dong Hyun at kunin ang wood carving. Nakaposisyon ng sarili sa ibabaw ng isang gusali, pagdating ni Ki-chul. Habang papalabas ng sasakyan si Dong Hyun, pinaputukan siya ni Ki-chul, nalaman lang na bulletproof ang sasakyan. Hindi napigilan, naghanda siyang umatake muli, ngunit bigla siyang binaril sa balikat ng isang sniper. Walang iba kundi si Sulwo. Napag-alaman na ang buong senaryo ay inayos ni Don Hyun para hulihin ang individual na responsable sa pagkawala ni Yoon. Sa pamamagitan ng paghuli sa hitman, umaasa silang matutunton pabalik sa taong kumuha sa kanya, pagkatapos ng unang pagbaril ni Solwo. Nagtago si Ki-chul sa likod ng ilang kahon. Si Solwo ay nagbibigay ng takip para sa kanyang mga nakatatanda, sina Dong Hyun at Deputy Jang, habang sila ay umaakyat sa hagdan upang hulihin ang hitman. Sinubukan ni Ki-chul na abutin ang kanyang sandata, ngunit pinigilan siya ni Solwo sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaputok. Sa pagnanais na iwasan si Solwo, si Ki-chul ay nagpalabas ng smoke bomb na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang posisyon. Hinabol siya ni Solwo, ngunit gumanti si Ki-chul sa pamamagitan ng pagbaril sa isang silindro, na nagdulot ng pagsabog na nagsimula ng apoy, na nagpatigil sa pag-abante ni Solwo. Habang papalapit si Dong Hyun sa rooftop mula sa hagdan, napilitan si Ki-chul na humanap ng ibang paraan para makatakas sa lugar. Sa huli ay nagtagumpay sa paggawa nito. Matapos ang paghaharap, napagtanto ni Solwo na si Ki-chul ay ang parehong lalaki na nakita niya malapit sa kotse ni Won Kwang noong araw ng aksidente. Samantala, sinuri ni Dong Hyun ang inabando ng baril ng hitman at napagtanto na ginagamit ito ng mga special forces. Mukhang alam nila kung kanino ang sandata na ito, na ginagawang mas madali ang kanilang pagsisiyasat. Kalaunan ng gabing iyon, isinama ni Solwo si Doha sa hapunan, at habang lumilipas ang oras, lumalakas ang kanilang pagsasama. Masyadong naging komportable si Doha kay Solwo kaya nasabi niya sa kanya ang tungkol sa panggigipit ng mga loan shark sa memorial ng kanyang lolo. Lumalabas na ang kanyang ama ay nanghiram ng pera sa maraming tao at nawala na lang bigla. Iniwan si Doha bilang ang tanging maaari nilang eye pressure na ibalik ang kanilang pera. Sa panahon ng panliligalig, naroon ang kanyang ama, ngunit pinili nitong umalis na iniwan si Doha. Sa kasalukuyan, ipinagtapat din ni Doha kay Solwo ang tungkol sa singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya na iniwan niya ang singsing sa Columbarium Cemetery, kung saan inilalagay ang mga abo ng kanyang lolo. Kahit na namatay ang kanyang lolo, hindi nagpakita ng pag-aalala ang kanyang ama at tumakas. Iniwan niya ang singsing doon upang matiyak na mahahanap lamang ito ng kanyang ama kung talagang nagbago ito. Gayunpaman, dahil hindi siya nagbago, patuloy niyang tinatanong si Doha tungkol sa lokasyon ng singsing, nang hindi alam na nasa tabi lang ito ng abo ng kanyang ama. Pagkatapos patulugin si Doha, tumungo si Solwo sa Columbarium Cemetery, kung saan sa wakas ay natagpuan niya ang singsing. Pagkatapos ay tinawagan niya si Dong Hyun at ipinaalam sa kanya ang tungkol dito. Kinabukasan, nakilala niya ang ama ni Doha, si Myung-suk, na ipinagmamalaki ang tungkol sa mamahaling relo na regalo sa kanya ng presidente ng Songsan Group na si Mr. Son Jae. Malamang na gusto rin niya ang singsing kaya naman nagpasya siyang makipagnegosyo kay Myung-suk. Nang marinig ni Solwo ang pangalan ng kumpanya, agad niyang inilabas ang kanyang telepono at na-detect na may bug pala ang relo. Nang matuklasan ito, mabilis na ibinaon ni Solwo ang relo sa tubig. Samantala, napagtanto ng alipores ni Sung Jae na nahuli sila ng Solwo. Sa paghihinala na maaaring nasa panganib ang buhay ni Doha, agad na umalis si Solwo sa restaurant at tinawagan si Doha, nagtatanong tungkol sa kanyang kinaroroonan, nalaman na siya ay nasa sementeryo. Tinanong ni Solwo kung may nakikita siyang mga kaina-hinalang lalaki sa paligid.
Nang sabihin sa kanya ni Doha na 4 na lalaking nakaitim na suit ang nasa iisang kwarto kasama niya ay inutusan siya ni Salwo na pumunta sa banyo. At pinayuhan siya na wag niyang wawalin ang baryang binigay niya sa kanya dahil ito lang ang tanging paraan para mahanap siya. At matapos nun ay binalaan na niya si Doha na malapit na siyang kidnapin ng mga lalaking kasama niya. Bago pa maproseso ni Doha ang anuman, dinukot siya ng mga tauhan ni Sungjae. Nawalan siya ng malay gamit ang isang panyo na basang-basa ng chloroform. Nang malaman ni Dong Hyun ang tungkol sa pagdukot, iminumungkahi niyang isangkat ang pulis. Gayunpaman, natuklasan ni Salwo na ang hitman na dumukot kay Doha ay isang rogue ghost agent. Sa makatuwid, ang pagtitiwala sa pulisya ay hindi isang praktikal na opsyon, habang gusto ni Dong Hyun na lumayo si Salwo sa sitwasyon upang maiwasang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Si Salwo ay hindi gustong umatras. Ang barya na ibinigay niya kay Doha ay naging isang tracker na nagpapahintulot sa kanya na mahanap siya. Kasunod ng tracker, dumating siya sa isang daungan na humahantong sa kanya sa isang nakalock na lalagyan. Sa pagbukas ng trangka, nakarinig siya ng beep sa malapit. Sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasan niya ang isang bomba na may timer na nakatakda sa 2 minuto. Samantala, si Doha ay nakabusangot at nakazip tie sa isang madilim na silid, nagpupumilit na palayain ang sarili. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Salwo ang kanyang pocket knife, sinuri ang bomba, at pinutol ang puting wire. Saglit na huminto ang timer, para lang muling mag-restart. Samantala, nagpupumilit si Doha na palayain ang sarili, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa 10 segundo na lang ang natitira, napiunit pa rin si Salwo sa pagitan ng wire na puputulan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, pinutol niya ang pulang wire, pinahinto ang timer at dinisarmahan ang bomba. Sa pagpasok ni Salwo sa lalagyan, wala siyang nakita kundi isang laptop na nagla-live streaming kay Doha mula sa ibang lokasyon, sa tabi ng laptop. Natuklasan niya ang coin tracker na nagpapahiwatig na ang mga abductor ay nagtakda ng bitag para sa kanya. Noon lang, nakatanggap si Salwo ng tawag mula kay Kichul. At nagbabantang papatayin si Doha kung mabaigo si Salwo na may hatid ang wood carving sa ring. Sa galit, kinuna ni Salwo ang laptop ng maraming beses na inilabas ang kanyang pagkabigo. Sa sandaling iyon, dumating ang pangkat ng SWAT, nakatutok ang kanilang mga baril kay Salwo, na pagkakamalang siya ang dumukot. Bago sila makapagputok, dumating si Dong Hyun sa tamang oras na ipinaalam sa kanila na isa si Salwo sa kanila. Habang sinisiguro ng SWAT team ang lugar, maingat na kinukuha ni Salwo ang isang bahagi ng bomba upang mang-alap ng higit pang impormasyon tungkol dito. Walang pag-aaksaya ng oras, nakipag-ugnayan siya sa isang dating kaibigan at nagtanong tungkol sa bomba. Nang makita ang maliit na cylindrical na bagay, ipinaalam ng lalaki kay Solwo na ang unang counter-terrorism unit ng Russia, ang The Alpha Group ay gumagamit ng mga naturang device. Naniniwala siya na ang ganitong uri ng armas ay maaari lamang ibenta ng isang tao, isang dating Master Sergeant na nagngangalang Choi. Kahit na ang sarhento ay hindi na aktibo, siya ngayon ay nagpapatakbo ng isang junkyard at ilegal na nakikipag-ugnayan sa mga armas. Sa isang referral mula sa kanyang kaibigan, si Solwo ay nagtungo sa junkyard. Gayunpaman, nang malaman ni Sergeant Choi na si Salwo ay nagtatanong tungkol sa bomba at wala siya roon para bumili ng mga armas, agad siyang tumanggi na tulungan siya. Sa isang senadorya sa kanyang mga tauhan, inutusan niya silang sipin si Salwo palabas ng junkyard. Mabilis na gumalaw, hinampas ng ating undercover na ahente si Choi sa mukha. Pagkatapos, itinutok niya ang baril sa kanya, humihingi ng mga sagot. Nang tumanggi si Choi na magsalita, nagpaputok si Salwo sa lupa na nagpapatunay na seryoso ang kanyang mga banta. Naiwan na walang pagpipilian, ipinagtapat ni Choi na ibinente niya ang bomba sa isang ahente ng Black Ops na nagngangalang Kichul. Ibinunyag din niya na si Kichul ay kaanib sa Baek Infantry, at tanging si Congressman Baek, ang pinuno ng Baek Infantry, ang nakakaalam ng higit pa tungkol dito. Pagkatapos, binibigyang diin ni Salwo kay Dong Hyun sa sitwasyon. Iminungkahi niya na makuha si Congressman Baek ay kinakailangan upang mahanap ang hideout ni Kichul. Ipinaliwanag ni Dong Hyun na hindi nila magagawang kumilos laban kay Congressman Baek nang walang ebidensya. Noon ay inilabas ni Salwo ang kanyang recording pen at formal na nagbitiw sa NIS na ipinahayag na ang lahat ng kanyang mga aksyon sa hinaharap ay independyente sa kanyang kaugnayan sa NIS. Habang papunta siya upang iligtas si Doha, ang naiisip niya lang ay ang oras na kasama niya ito. Pagdating sa opisina ni Baek, pinasuko muna niya ang mga gwardya, at pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Baek mismo. Sa kabila ng pagtatangka ng mga gwardya na atakihin siya, walang kahirap-hirap na ipinadala sila ni Salwo bago itinutok ang kanyang baril kay Baek na nagbabala sa kanya na huwag kumilos.
Nakatutok ang baril sa ulo, walang choice si Congressman Beck kundi sagutin ang tanong ni Salvo tungkol sa hideout ni Kichul. Samantala, muling nakipag-ugnayan si Kichul kay Salvo at inutusan siyang dalhin ang singsing sa wood carving na nagbabanta ng matinding kahihinatnan kapag tumanggi siya. Habang pauwi si Salvo para kumuha ng mga gamit, may nadiskubre siya doon. Sa una, hawak niya ang lalaki habang tinutukan ng baril ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay si Wan Kwang. Ipinaliwanag ni Wan Kwang na tinawagan siya ni Doha at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagdukot sa kanya. Ngayon, gusto niya ng mga sagot tungkol sa sitwasyon. Sa wakas ay inamin ni Salvo na siya ay isang secret agent sa NIS. Bilang tugon, sinuntok siya ng malakas ni Wan Kwang dahil sa panlilinlang sa kanila, pagkatapos ay tumutok sa pagliligtas kay Doha. Iminumungkahi niya na sangkot ang ibang mga ahente, ngunit tumanggi si Sulwo, at sinabing hindi nila mapagkakatiwalaan ang NIS. Desididong iligtas si Doha ng mag-isa, tumanggi si Salvo, ngunit pinilit ni Wan Kwang na samahan siya. Inihayag niya ang kanyang kadalubhasaan bilang isang reconnaissance sergeant na may 8 degree sa martial arts, na nag-aalok na tulungan si Salvo sa rescue mission. Walang pag-aatubili ay narating na ng dalawa ang hideout. Nag-deploy si Salvo ng bug camera mula sa van, na nagbibigay sa kanila ng lokasyon ng mga bantay ni Doha, habang si Salvo ay nakatuon sa pagliligtas kay Doha. Hinarap ni Wan Kwang ang mga lalaki sa front gate para pigilan sila. Sa una, siya ay nagpanggap na makikipag-ayos sa pagpapalit ng singsing at wood carving para kay Doha. Upang mabigyan ng oras si Salvo, iniabot muna niya ang singsing, iginiit na makita si Doha bago magpatuloy. Pagkatapos, ginulat niya ang mga guns sa pamamagitan ng paggamit ng pepper spray para hindi sila makakita. Bago agawin ang singsing, nagkaroon ng scuffle kung saan ipinakita ni Wan Kwang ang ilang kasanayan sa pakikipaglaban. Samantala, binasag ni Salvo ang isang bintana at bayaning pumasok sa hideout. Isang shootout ang sumiklab sa pagitan ni Salvo at Kichul, parehong bihasang mga ghost agent. Sa kabila ng putok ng baril ni Kichul, nagawa ni Salvo na makaiwas sa mga bala. Sa gitna ng paghaharap, nagawa ni Salvo na itumba si Kichul sa lupa, ngunit si Kichul, na armado, ay pinaputukan siya. Si Salvo ay makitid na umiiwas sa bala, na dahilan para matakot ng husto si Doha. Habang nagpapatuloy ang laban, itinutuon ng dalawang ahente ang kanilang mga baril sa isa't isa. Sabay-sabay silang nagpaputok pero wala na pala silang mga bala. Kinukuha ni Kichul ang isang kutsilyo habang ginagamit ni Salvo ang kanyang walang laman na baril para gamiting armas. Si Salvo ay hindi lamang nakikipag-away kay Kichul, kundi pati na rin sa iba pang mga thug na nagbabanta sa buhay ni Doha. Sa panahon ng labanan, nilaslas ni Kichul ang tiyan ni Salvo, na naging sanhi ng pagdugo nito. Sa kabila ng sakit, nagpatuloy si Salvo hanggang sa humawak siya ng kutsilyo sa lalamunan ni Kichul, na tinapos ang laban. Gayunpaman, namagitan si Doha, pinipigilan si Salvo na patayin si Kichul. At umakay sa kanya upang iligtas ang buhay ng lalaki. Samantala, mukhang nalulula si Wan Kwang sa mga guns. Malakas siyang lumaban, ngunit nagiging maliwanag na nahihirapan siyang pigilan sila dahil napakarami nila. Tulad ng itsura ng sitwasyon, dumating si Salvo sa tamang oras, pinatumba ang mga lalaki at iniligtas si Wan Kwang. Sama-sama silang nagtutulungan para masupil ang mga guns hanggang sa dumating ang SOC team. Nahuli ang mga guns, at nailigtas si Doha. Habang inilalabas ni Wan Kwang si Doha, nakipagtitigan siya kay Salvo. At nagbahagi sila ng isang makabuluhang sandali. Si Wan Kwang ay na-hospital, kung saan hiniling sa kanya ni Dong Hyo na pumirma ng isang kumpidensyal na kasunduan. Ipinaliwanag niya na ang mga kaganapan sa araw ay nakatali sa pambansang seguridad, na ginagawa itong lihim at hindi dapat ibunyag sa mga tagalabas. Sumang-ayon si Wan Kwang at pinirmahan ito, ngunit tumanggi si Doha, iginiit na direktang marinig mula sa Salvo. Si Dong Hyun ay nag-ayos ng pagpupulong sa pagitan nila. Nang humingi ng sagot si Doha, humingi ng paumanhin si Salvo sa pagkakasangkot sa kanya. Inihayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang lihim na ahente sa NIS na nagpapaliwanag na ang pagiging bodyguard niya ay bahagi ng kanyang misyon. Dahil na-abort ang misyon, plano niyang magbitiw. Nalilito at nasaktan, tinanong ni Doha kung puro kasinungalingan ang mga sandali nilang magkasama. Tumugon lamang si Salvo na si Doha ang pinakamapanganib na tao sa kanya, sa kabila ng hirap na tanggapin ang katotohanan. Pinirmahan ni Doha ang kasunduan, na hinihiling kay Salvo na makipag-usap muli sa kanya kapag mas malinaw na siya. Maliwanag na parehong nahihirapan sina Salvo at Doha na ipagkasundo ang katotohanan sa magagandang alaala na kanilang ibinahagi. Kinabukasan, pumunta si Doha sa tirahan ni Salvo, ngunit nakitang walang tao rito. Hiniling ni Salvo kay Dong Hyo na hawakan ang unang palapag mula nang malantad ito.
Walang kamalay-malay na nasa basement ang opisina ni Salvo, sinubukan niyang tawagan siya, ngunit hindi ito sumasagot. Dahil sa emosyon, napaiyak si Doha. Samantala, pinapanood siya ni Salvo sa CCTV camera, malinaw na apektado ng kanyang pagkabalisa. Pinatay niya ang monitor at nakatutok lamang sa kanyang black auction mission. Kinalaunan sa araw na iyon, pumunta siya sa paliparan upang makipagkita sa isang babae na tumutukoy sa kanya bilang Agent K. Nagkaroon sila ng maikling yakap bago naghanda upang isagawa ang kanilang misyon ng magkasama. Nang maglaon ng gabing iyon, sinaway ni Dong Hyun si Salvo dahil sa pagkuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay sa panahon ng pagliligtas kay Doha. Naniniwala siyang nasa malubhang problema sila ngayong alam ng NIS ang tungkol sa cover ni Salvo. Gayunpaman, sinabi ni Salvo na ang lahat ay naging maayos dahil ang mga sibilyan ay naligtas at ang singsing at ang wood carving ay hindi nawala sa kanila. Samantala, nang nasa kustodiya si Kichul, nagpa siya si Song-chi na ilayo ang sarili sa kanya, isang desisyon na sinusuportahan ni Congressman Baek. Plano ni Song-chi na gamitin ang diskarte ng kanyang lolo upang malutas ang sitwasyon. Bagamat nag-aalala si Baek tungkol sa reputasyon ng kumpanya, nagmumungkahi ng solusyon si Song-chi. Dapat maging mayor at presidente si Baek para maibalik ang kanilang posisyon. Ang susunod na pag-unlad ay mabilis na nagbubukas. Ang pinuno ng departamento na si Jang ay biglang tinanggal. At ang kanyang mga special activity funds ay na-frozen, habang si Dong Hyun ay inaresto dahil sa katiwalian at pang-aabuso sa awtoridad. Kasabay nito, ang ama ni Doha, si Mr. Myung-suk, ay nasa kustodiya para sa pagpatay sa ahente ng Black Ops na si Robert Yoon, na nag-iimbestiga sa korporasyon ng Songsan. Maliwanag na si Assemblyman Baek ang nag-orkestra sa mga kaganapang ito. Samantala, si Kichul ay inihatid sa kanyang selda ng 2 pulis. Gayunpaman, nang muling bumukas ang mga pinto ng elevator, natigilan ng mga tauhan nang makitang walang malay ang mga opisyal at nawawala si Kichul, na tinanggalan ng awtoridad ng department head na si Jang. Wala sa kanya ang $5 million na kailangan ni Salvo. Ang perang ito ay kailangan para makapasok sa Asian Investment Forum, kung saan ang pangalawang wood carving ay naroon para sa auction. Nang magtanong si Salvo tungkol sa Black Auction Mission, inamin ng department head na si Jang na kailangan nilang maghintay. Sa labis na kawalang kasiyahan ni Salvo sa papalapit na deadline, humingi ng tulong ang Salvo kay Won Kwang. Hinihiling niya ang $5 milyong na kailangan para makapasok sa Asia Investment Forum. Ipinaliwanag ni Salvo na kung matagumpay ang misyon ng Black Auction, maaari nilang gamitin ang mga nalikom upang patunayan ang kawalang kasalanan ng ama ni Doha at tiyakin ang paglaya sa kanya. Sa simula ay nabigla sa malaking halaga, sa huli ay sumang-ayon si Won Kwang na tulungan ng Salvo, na hinimok ng pagnanais na tulungan ng ama ni Doha, na kinikilala ang pangangailangan para sa collateral mula kay Salvo bilang kapalit ng pera. Binigyan siya ni Doha ng isang sulat kamay na kontrata. Sa kasunduan, ipinangako ni Salvo na ibalik ang kanyang identity bilang si Guard Kim at protektahan si Won Kwang mula sa pinsala. Bukod pa rito, kung mawala si Salvo tulad ng dati, inilalaan ni Doha ang karapatang i-post ang kanyang larawan online at ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mundo. Sa araw ng kaganapan, isang matandang lalaki ang kasama ng babaeng kasama ni Salvo nung nakaraan. Nakilala nila si Chairman Yamato na nagmamay-ari ng karibal na kumpanya ng Songsan at ipinadala ni Sung Jae para bilhin ang wood carving. Ang mag-asawa ay nagpapatuloy sa reception area kung saan iniskan ang itim na auction ring at ang matandang lalaki ay binibigyan ng isang itim na auction box at mga susi sa kanilang suite. Pagdating sa silid ng hotel, tinanggal ng matandang lalaki ang kanyang maskara at inihayag na si Salvo pala ito. Salamat sa pagsisikap ni Salvo sa pag-secure ng pagpasok sa Asian Investment Forum, nakilahok si Won Kwang sa bidding para sa wood carving. Sa wakas, ang wood carving ay nakalatag na para sa pagbid. Sa kabila ng tuloy-tuloy na mga counter-offer mula kay Chairman Yamato, inilalagay ni Won Kwang ang huling bid na 1 bilyong won. Gayunpaman, nagiging malinaw na hanggang doon lang ang suma total ng pera niya. Upang pigilan si Chairman Yamato na gumawa ng isa pang counter-offer, lumapit si Doha sa kanyang mesa, hawak ang isang maliit na device na may kakayahang agad na i-freeze ang lahat ng electronic sa loob ng 1 metrong radius. Gumawa siya ng paraan para mapalapit ang device kila Chairman Yamato. Nang sinubukan ng mga gwardya na ihatid siya pabalik sa kanyang upuan. Mahigpit na hinawakan ni Doha ang mesa at inactivate ang device, nagawa niyang ma-freeze ang tablet ni Chairman Yamato. Sa pagkakaroon ng distraction, si Won Kwang ang gumawa ng huling bid at sinisiguro ang pagmamayari ng wood carving. Gayunpaman, hindi tulad ni Salvo, hindi gaanong nasisiyahan si Won Kwang na pagtantong naubos na niya ang lahat ng pera sa kanyang bank account.
Umalis si Duha sa auction room para kunin ang wood carving na matatagpuan sa ika-33 palapag ng hotel at ibinigay sa kanya ang susi sa partikular na kwarto kung saan ito nakaimbak. Pagpasok niya sa elevator ay nakita siya ng isa sa mga dating alipors ni Kichul at inalerto ang iba pang ahente ng NIS. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Doha, pumasok si Solwo sa gusali at piniling gamitin ang hagdan upang maingat na gumalaw. Gayunpaman, nakatagpo niya ang mga alipors ni Beck na labis niyang ikinadismaya. Samantala, nakarating si Doha sa silid, ngunit sinamahan siya ng isang hindi gustong bisita, si Kichul. Habang nakikipaglaban si Solwo sa mga alipors, sa huli ay sumakay siya ng elevator upang marating ang ika-33 palapag. Kinuha ni Kichul ang briefcase mula sa silid, ngunit bago siya makaalis, nakita siya ng mga alipors ni Beck. Pumagit na si Solwo at sinimulang patumbahin ng mga lalaki isa-isa. Kasunod nito, hinarap ni Solwo si Kichul sa hagdanan, kung saan biglang bumaliktad ang sitwasyon at kusang loob na iniabot ni Kichul ang portfolio kay Solwo. Ang isang flashback ay nagpapakita na si Solwo ay nakipagkita kay Kichul bago ang huli ay nakatakas. Ipinahayag ni Kichul na nauunawaan niya na tapos na ang kanyang karera ng pagiging ghost agent at itatapon siya ng kanyang mga dating backers kapag kinakailangan. Kinikilala niya na ang mga taong katulad niya ay hindi karaniwang nakakakuha ng masayang pagtatapos. Sa kabila nito, pumayag siyang tulungan si Kichul. Ngunit hiniling ni Kichul ang pagkamatay ng isang partikular na individual bilang kapalit. Pagbabalik sa kasalukuyan, kinuha ni Solwo ang briefcase at agad na tumakas mula sa gusali. Nakasakay siya sa motor habang pinasabog ni Kichul ang sarili niyang sasakyan na nagtapos sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang maglaon, nakipagkita si Solwo kay Kichul na isiniwalat na buhay pa ang ahente. Lumalabas na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano upang matiyak na hindi maaaring sakta ng Songsan Corporation si Kichul at ipagpalagay na siya ay patay na. Ngayon, ipinaalam ni Solwo kay Kichul na kapag nakuha na niya ang lahat ng mga wood carving, balak niyang pagbayarin si Kichul sa paglilitis para sa kanyang mga krimen. Nakapagtataka, walang pagtutol si Kichul at handang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Upang matiyak ang pakikipagtulungan, ipinakita ni Kichul kay Solwo ang kanyang pamilya na maaaring gamitin ng ahente bilang collateral. Salamat kay Kichul, nakakuha din si Solwo ng ebidensya na nagal ilinaw sa ama ni Doha sa pagpatay kay Robert Yoon. Bumalik sa kanyang punong tanggapan, binuksan ni Solwo ang nakatagong compartment ng wood carving at kinuha ang pangalawang susi. Muntik nang atakihin sa puso si Wan Kwang nang makitang sira ang artifact. Dahil alam niyang ginastos niya ang lahat ng kanyang ipon dito, nang makuha ang parehong mga susi, ibinibigay ni Solwo ang mga artifact kay Wan Kwang para maibenta niya ang mga ito para mabawi ang kanyang 4 na milyon mula sa 5 milyong dolyar. Nag-update si Solwo kay Jang sa deal na ginawa niya kay Kichul at nagbibigay ng ebidensya ng pumatay kay ahente Yoon. Nang magtanong si Solwo tungkol sa status ng third wood carving, nagulat siya nang malaman niya na pinangangasiwaan ito ng direktor ng NIS. Nang maglaon, habang sinusuri ang CCTV footage ng pagpatay kay Agent Yoon, napansin ni Solwo na naglalagay si Agent Yoon ng libro sa shelf nang siya ay inatake. Sa karagdagang pagsisiyasat, nakahanap siya ng isang aklat na may mga blankong pahina, at napagtanto niyang mas makabuluhan ito kaysa sa nakikita. Samantala, binisita ng NIS agent na si J-Hop Choi si Wan Kwang para magtanong tungkol kay Solwo, na ngayon ay itinuturing na isang terorista matapos makitang umalis sa lugar bago ang pagsabog. Sa una ay inaantok, si Wan Kwang ay nasa bingit ng pagsisiwalat ng lokasyon ng Solwo. Gayunpaman, ginaisang siya ni Doha. Ipapaalala sa kanya na wala silang kaugnayan sa isang terorista. Habang sinasagot ang mga tanong ng ahente, si Doha ay lihim na nag-message kay Solwo na nagbabala sa kanya na huwag pumunta sa bahay ni Wan Kwang. Kinagabihan, nakipagkita si Solwo kay Wan Kwang para maghatid ng masamang balita. Bilang karagdagan sa mga wood carving, si Solwo ay hihiram kay Wan Kwang ng $1 milyon na hiniling niya sa direktor. Gayunpaman, lumalabas na ang Assemblyman Beck ay nagtatarget sa direktor na hindi na-access ang pondo ng kanilang mga espesyal na aktibidad sa ngayon. Nadismaya sina Doha at Wan Kwang na marinig na hindi natupad ni Solwo ang kanyang pangako. Si Solwo ay bumalik sa trabaho. Siya at si Wan Kwang ay gumugugol ng ilang kalidad na oras na magkasama, pinalayaw ang kanilang balat gamit ang mga maskara sa mukha at nagkakaroon ng taos-pusong pag-uusap. Samantala, ang dating kasintahan ni Wan Kwang at ang kasalukuyang asawa ni Song Jae na si Miyon, ay nagmungkahi kay Song Jae na sa halip na makipagtulungan sa matanda at tiwaling kongresista na si Beck, dapat niyang ihanay ang kanyang sarili sa bata at may prinsipyong pinuno ng departamento na si Jang ng NIS. Tinanggihan ni Song Jae ang ideya, at sinabing hindi makikipagtulungan si Jang sa kanya.
Iminungkahi ni Mio na ialok ni Sonjay kay Jang ang gusto niya. Nang hiningi ng elaborasyon, iminungkahi ni Mio na bigyan ng kapangyarihan ni Sonjay si Jang na lansagin sina Congressman Baek at Baek Infantry. Tinanggap ni Sonjay ang ideya at agad na inayos ang isang pulong kasama ang department head na si Jang. Sa una, si Mr. Jang ay nag-aalangan na tanggapin ang alok, ngunit kalaunan ay ipinaalam niya kay Sonjay na siya ay seryosong isinasaalang-alang ito. Kinumpirma niya na ihahatid ni Sonjay si Congressman Baek at ang Baek Infantry sa kanya, kapalit ng 2 susi mula sa wood carvings. Bukod pa rito, kakailanganin nilang isecure ang ikatlong wood carving para ma-finalize ang transaksyon. Bilang resulta ng deal, nakakuha si Mr. Jang ng mga litrato ni Mr. Baek kasama si Kichul, ang rogue ghost agent na sangkot sa maraming mga kriminal na aktibidad. Sa kabila ng pagkaka-corner, may kumpiyansa si Mr. Baek kay Mr. Jang na walang makakapagpabagsak sa kanya. Sa kabilang banda, si Solwo ay gumagamit ng mga kemikal para makita ang mga nakasulat sa blankong libro. Ang mga pahina ay nagpapakita ng isang serye ng mga numero na kahawig ng mga petsa. Na-decode ni Solwo ang mga numero na nagpapakita na si Robert yon ay madalas na bumisita sa Annam Cathedral tuwing Lunes. Sa tabi ng bawat petsa ay nakasulat ang Rev 127 na inaakala ni Solwo na tumutugma sa 12 kolon 7 sa aklat ng pahayag. Para mas malaliman ang bagay na ito, sinamahan ni Solwo si Doha sa katedral. Doon, nakilala niya si Padre Michael at ginamit ang nakakod ng mga salita upang makuha ang tiwala ng pari. Nang tanungin kung sino ang nakilala ni Agent Yoon sa loob ng katedral, sinabi ni Father Michael na si Mr. Jang yon. Gayunpaman, sa huling araw, nagdala si Mr. Jang ng isa pang individual, na siya pala ay si Dong Hyun. Samantala, nakuha ni Chairman Victor ang huling wood carving at naglakbay sa South Korea upang tapusin ang deal kay Sonjay. Bilang kapalit, hinihiling niya kay Solwo na maghiganti sa kanya. Nakipagpulong si Solwo kay Mr. Jang upang ibigay ang 2 susi, pagkatapos sabihin ni Mr. Jang na malapit na niyang makuha ang pangatlo. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Solwo si Mr. Jang kung nakikipagtulungan ba siya kay Sonjay. Sinagot ni Mr. Jang na kung siya nga ay nakikipagtulungan, bakit niya dadalhin sa kanya ang mga susi. Ipinaliwanag ni Solwo na ito ang pinakamabilis na paraan upang makuha ang ikatlong susi. Tulad ng pagtatanong ni Solwo sa katapatan ni Mr. Jang, pinalibutan sila ng convoy ng mga sasakyan. Desidido si Solwo na huwag hayaang madaling makagambala ng sinuman sa kanyang misyon, ngunit binaril siya ni Mr. Jang sa tiyan. Dahil dito, nahulog si Solwo sa ilog. Dumudugo ng husto mula sa kanyang sugat, ang masasayang alaala ni Doha ang nagtulak kay Solwo na sikapin na makaligtas, at iminulat niya ang kanyang mga mata, lumalangoy papunta sa dalampasigan. At dahil sa tinamo niyang sugat ay humingi siya ng tulong kay Kichul. Tinanong ni Kichul kung bakit siya pinagkakatiwalaan ni Solwo, dahil maaari niyang patayin siya at makalaya. Ipinaliwanag ni Solwo na hindi niya ito magagawa dahil naghihiganti siya sa kanyang mga handler na nag-iwan sa kanya sa bilangguan. Habang inaalis ni Kichul ang bala, ibinunyag niya na wala itong anumang mahahalagang organs o buto na natamon, kaya madaling gamutin ang pinsala. Napagtanto ni Solwo na hindi lang ito swerte. Sinadya siyang pinagbabaril ni Mr. Jang sa hindi kritikal na posisyon, na nagpapahiwatig na ayaw niyang mamatay si Solwo sa halip ay gusto niyang mawala lang siya. Samantala, si Chairman Victor at Sonjay ay nakatanggap ng tawag mula sa kanilang alipors na ipinaalam sa kanila ang patungkol kay Solwo. Parehong nalulugod na marinig ang balita. Ayon sa kasunduan, makakalaya si Dong Hyun sa kulungan nang magtanong siya tungkol sa misyon sa wood carving. Ipinaalam sa kanya ni Mr. Jang na natapos na ito, at personal niyang hahawakan ang pagkuha ng ikatlong wood carving. Nang tanungin ni Dong Hyun ang tungkol sa kinaroroonan ni Solwo, sinabi ni Mr. Jang na nagbakasyon siya. Dahil sa kainahinala ang mga sinasabi ni Mr. Jang, sinundan siya ni Dong Hyun sa opisina ng Songsun Corporation. Doon, nakipagpulong si Mr. Jang kay Sonjay para makuha ang ikatlong susi. Ang 3 susi na hawak nila ay pinagsasama niya upang lumikha ng isang susi. Sa pamamagitan ng pagdecipher ng maliliit na butas sa mga susi, inidecode ni Mr. Jang ang mga ito sa mga numero at nakuha ang mga coordinate ng lokasyon ng slush fund, na kung saan ito ay ang Songsun Product Warehouse. Sa kabilang banda, si Dong Hyun ay nagpapanggap bilang isang janitor, at maingat na binaril ang isang tracker sa kotse ni Sonjay upang subaybayan ang kanyang lokasyon. Dumating sina Mr. Jang at Sonjay sa bodega ng produkto at matagumpay na na-unlock ang pinto, na nagpapakita ng bilyon-bilyong won, mamahaling artifact, painting, at higit sa lahat, isang baril. Ang maruruming videotape record na iniwan ng lolo ni Sonjay. Gayunpaman, nawawala ang ilang record, malamang na naglalaman ng impormasyon ni Assemblyman Baek.
Biglang sumulpot si Dong Hyun sa lokasyon na may dalang confiscation warrant. Parehong dinala sina Mr. Jang at Sung Jae sa opisina ng prosecutor para sa interogasyon. Tiwala si Dong Hyun na hindi makakawala si Sung Jae sa pagkakataong ito. Gayunpaman, pinatunayan ng kanyang asawa na mali siya sa pamamagitan ng paglalahad ng plano ng proyekto sa pagitan ng NIS at Songsun Corporation. Ibinunyag niya na ang Songsun ay dapat magbigay sa NIS ng mga tape na may kaugnayan sa slush fund na itinatag ni Chairman Mo, at ang slush fund ay nilayo na ibigay sa lipunan. Matagumpay na pinabulaanan ng kanyang ebidensya mula sa plano ng proyekto ang mga akusasyon, na iniwang walang pagpipilian si Dong Hyun kundi ay dismiss ang kaso. Sa kabilang banda, bumalik si Solwo sa kanyang hindi lihim na hideout, kung saan inaalagaan siya ni Doha. Habang binabasa muli ang aklat na iniwan ni Agent Yoon, natuklasan ni Solwo ang isa pang palatandaan na nagsasabing, kung ito ay nasa kalooban ng Panginoon, aakayin kanya sa tamang landas. Ang landas ay nasa salita. Napagtatanto na ang susunod na bakas tungkol sa mga tape ni Congressman Baek ay maaaring nasa slush fund storage room. Binisita ni Solwo ang lokasyon kasama si Dong Hyun at nagsimulang maghanap sa mga item. Doon, nakatagpo siya ng isang painting na tumpak na naglalarawan sa talata sa Biblia na matatagpuan sa aklat ni Yoon. Pinutol ni Solwo ang mga gilid ng painting at inalis ang canvas na nagpapakita ng floor plan ng opisina ng Songsun. Kapansin-pansin ng VIP lounge sa ika-58 palapag na may marka ng mga diagram ng mga susi. Walang pagkaantala, pumasok si Solwo sa gusali at sinimulang i-scan ang lugar. Gayunpaman, nabigo ang pag-scan dahil sa interference ng radyo. Maya-maya lang, may pumasok sa lounge na na-reveal na si Mayon. Nang tanungin ni Mayon kung ano ang ginagawa niya doon, sumagot si Solwo na hinahanap niya ang nawawalang tips ni Chairman Baek ayon sa utos ni Agent Yoon. Sa kanilang pag-uusap, tinutukoy niya si Mayon bilang kapwa ghost agent at mukhang hindi ito itinatanggi ni Mayon. Ipinahayag na si Mr. Jang ay humingi ng tulong kay Mayon na maging bodyguard ni Won Kwang si Solwo. Sa kasalukuyan, napag-alaman na si Agent Yoon talaga ang handler ni Mayon. At siya ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong umalis sa pag-arte at tumulong sa kanya sa pagpapabagsak sa grupo ng Songsun sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang relasyon kay Sonjae. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpakasal kay Sonjae at iniwan ang kanyang tunay na minamahal na si Won Kwang habang nakikipag-usap kay Solwo. Inihayag din ni Mayon na hindi lamang nawala ang mga tip, ngunit pati din ang mga information ng first generation ng mga ghost agents ay nawawala din. Ito ang hinahanap ni Agent Yoon hanggang sa huli. Para tulungan si Solwo sa kaso, binibigyan siya ni Mayon ng will ni Chairman Mo na nakapaloob sa isang sobre na pinalamutian ng disenyo ng dragon. Sinisiyasat ng Solwo ang will ni Chairman Mo, isang maigsi na dokumento na ang nakasulat ay ganito, ang isang may kapangyarihang nagnanais ng pera ay mabibigo, at ang isang may pera na naghahangad ng kapangyarihan ay mamamatay. Lahat, maliban sa sarili ko, napupunta sa apo kong si Sonjae. Matapos suriin ang papel at walang nakitang kakaiba, naalala ni Solwo ang mga salita ni Padre Michael tungkol sa landas na nasa salita. Nang makita ang portrait ni Chairman Mo sa VIP lounge, may naisip si Solwo. Tumungo siya sa opisina at tumutok sa portrait, naniniwalang ang pariralang hindi kasama ako sa kalooban ni Chairman Mo, ay nagpapahiwatig na may isang bagay sa likod ng kanyang larawan na ayaw niyang ibigay kay Sonjae. At makukuha lang ito ni Sonjae kung sakali na magawa niyang mad-decode ang will at maintindihan ang negosyo. Habang inaalis ni Solwo ang larawan, may nakitang siyang safe na may 3 keyholes. Lahat ng ito ay mabubuksan ng 3 susi na taglay na ni Solwo. Binuksan ni Solwo ang safe at natuklasan ang mga nawawalang videotape kasama ang mga dokumento tungkol sa first generation ghost agents. Inihahatid niya ang mga nilalaman ng safe kay Dong Hyun at hiniling sa kanya na siyasatin ang kahalagahan ng disenyo ng dragon. Nasiyahan sa pagkumpleto ng misyon, binisita ni Solwo si Doha. Pero nagbabago ang mood niya nang makatanggap siya ng tawag. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita ang pagkakakilanlan ng tumatawag, at ang kanyang kilos ay nagiging kilabot habang sinasagot ang tawag. Samantala, tinawagan ni Dong Hyun ng direktor ng NIS at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa mga tape at impormasyon sa mga ghost agent. Inutusan siya ni direktor na ihatid ang bag sa itim na kotse sa kabilang kalsada. Habang tumatawid si Dong Hyun sa kalsada, nabangga siya ng isang truck. Nang marinig ang balita ng aksidente, agad na pumunta si Mr. Jang sa ospital at nalaman na kritikal ang kondisyon ni Dong Hyun. Nakipag-ugnayan si Mr. Jang kay Solwo na nagsasagawa na ng kanyang investigasyon sa pinangyarihan ng aksidente. Ang mga nakikitang marka ng gulong sa kalsada ay nagpapahiwatig na ang driver ay sinadyang bumili sa pagtatangkang patayin si Dong Hyun.
Ang realisasyong ito ay bumungad sa kanilang dalawa na ito ay hindi isang aksidente kundi isang sadyang pagpatay. Samantala, binuksan ni Director M ang isang case sa kanyang mesa na inihayag ang isang rifle na pinalamutian ng isang inukit na dragon. Napag-alaman na ang baril ay regalo mula kay Chairman Mo kay Director M. Inilalantad ng paghahayag na ito ang katotohanan na si Director M nga ang traidor sa kanila. Nakipagtulungan siya sa Songsun Corporation mula pa noong una. At siya rin ang may pananagutan sa pag-blow ng cover ni Agent Yoon. Habang si Solwo ay nasa kanyang opisina, ang kanyang isip ay natutunaw ng mga alaala ng mga oras na kasama niya si Dong Hyun. Hindi matanggap ang katotohanan ng nalalapit na kamatayan ng kanyang matalik na kaibigan, napaluha si Solwo. Sa kabilang banda, nakipagpulong si Director M kay Sonjae at ipinahayag ang kanyang ambisyon na punan ang vacuum sa politika na iniwan ni Assemblyman Baek. Ibinunyag din na ang mga tape ay naglalaman ng ebidensya ng mga ipinagbabawal na aktibidad ng Director M sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang ghost agent. Nangako si Director M na aalisin si Solwo at puksain ang natitirang banta na ibinibigay niya. Samantala, hindi handang sumuko si Solwo nang walang laban. Nang matuklasan na si Director M ang traidor, sinubukan niyang patayin siya at si Sonjae. Ngunit pumagitna si Won Kwang. Binalaan niya si Solwo na kapag napagdaanan niya ito, ang mga kontrabida ay makikitang mga martir, habang si Solwo ay tatatakang isang terorista. Nang maglaon, gumawa ng bagong plano ang trio para ilantad sina Sonjae at Director M. Iniimbitahan si Sonjae na talakayin ang kanyang scholarship program sa isang live show. Gayunpaman, sa tulong ni Doha, ang host ng palabas ay binibigyan ng kape na may halong laxative na pumipigil sa kanya na dumalo sa palabas. Pumasok si Won Kwang upang ialok ang kanyang sarili bilang kapalit na host, at dahil live ang palabas, hindi ito nagawang kanselahin ng direktor. Dahil hindi makapagbigay ng pagtutol si Sonjae, at ubiling sumang-ayon ang direktor na si Won Kwang ang magho-host ng palabas. Sa pagsisimula ng palabas, si Solwo, na nakabalat kayo bilang isang manggagawa, ay maingat na nag-attach ng mikropono sa Amerikana ni Sonjae. Pagkatapos ay isiniwalat niya kay Sonjae na ang mikropono ay nilagyan ng pampasabog na aparato na paputok kapag pinindot ang isang remote button. Si Sonjae ay binibigyan ng pagkakataon na maiwasan ang kapalarang ito sa pamamagitan ng pagsagot ng totoo sa mga tanong. Nagsimula na ang palabas at hindi nag-aksaya ng oras si Won Kwang sa pagtatanong kay Sonjae kung bakit 2 beses niya itong tinangka na patayin. Bilang ebidensya, pinatugtog niya ang audio recording ng kanang kamay ni Sonjae na nag-utos ng pagpatay. Itinanggi ni Sonjae ang mga akusasyon at nag-aangkin ng kamangmangan tungkol sa mga aksyon ng kanyang mga nasasakupan. Samantala, nakaupo si Director M sa opisina ni Sonjae nang makatanggap siya ng tawag mula sa Solwo. Binalaan siya ni Solwo na kung ibababa niya ang telepono, sa isubog ang bomba sa ilalim ng mesa. Bumalik sa palabas, si Won Kwang ang nagdirekta ng susunod na tanong kay Sonjae. Sa pagkakataong ito, inilalantad ang bagong itinatag na pundasyon ng Songsun bilang isang slush fund sa halip na isang tunay na organisasyong pangkawang gawa. Nagtatanong pa si Won Kwang tungkol sa aksidente ni Dong Hyun at ang nasa likod ng tangkang pagpatay na ito. Sa ilalim ng pressure na sabihin ang totoo, inamin ni Sonjae na ang nasa likod ng lahat ay walang iba kundi si NIS Director M. Humihingi ng patunay si Won Kwang, kaya dinukot ni Sonjae ng USB drive mula sa kanyang bulsa. At sinabing ang flash drive na ito ay naglalaman ng mga file na nagdedetalye ng mga maling gawain ni Director M. Nabigla sa revelasyon ni Sonjae, inutusan ni Director M si Solwo na pasabugin ng bomba at patayin kaagad si Sonjae para sirain ang ebidensya. Nang tanungin tungkol sa kanyang pagtatangka na patayin si Dong Hyun, binibigyang katwiran ni Mr. M na ito ay para sa kapakanan ng bansa, na nangangatwiran na magiging mapaminsala kung malantad ang impormasyon tungkol sa mga unang henerasyong ghost agent. Si Solwo ay nag-aatubili na pinindot ang pindutan, ngunit ang bomba ay nabigong pumutok. Sa halip, ang takip ng LCD screen sa opisina ni Sonjae ay tinanggal, na nagpapakita na ang pag-amin ni Director M ay naitala sa mga CCTV camera. Dahil sa mga nangyayari, binato ni Director M ang telepono. At biglang dumating si Mr. Jang para arestuhin siya para sa lahat ng kanyang mga krimen. Si Assemblyman Baek ay inaresto rin, at ayon sa pangako, si Ki-chul ay tumstigo laban sa kanya. Himala, si Dong Hyun ay nasa kanyang landas na ng paggaling. Lumapit sa kanya ang pinuno ng departamento na si Jang, at ibinalita na si Dong Hyun ay iginawad sa Medal of Honor para sa paglalaro ng mahalagang papel sa pagprotekta sa bansa. Samantala, si Solwo ay namumuhay ng normal kasama si Doha. Gayunpaman, ang kanyang mga problema ay malayong matapos. Si Petrov ay biglang nagpakita sa kanya at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa muling pagkabuhay ng isang grupo na tinatawag na Red October.
Ibinunyag niya na ang lahat mula sa kanilang nakaraang misyon, maliban sa kanila, ay naglaho. Ito ay nagpapahiwatig na dapat silang umalis ng bansa at maghanap ng kanlungan sa ibang lugar hanggang sa mapabuti ang sitwasyon. Sa kanilang huling pagkikita, binigay ni Doha kay Salwo ang barya para tulungan siyang subaybayan ang kanyang lokasyon. Inutusan ni Salwo si Doha na huwag na siyang hintayin at umalis na siya ng bansa, ngunit hindi tumitigil si Doha sa pag-iisip tungkol sa kanya. Pagkatapos ng 1 taon o 2, nakatanggap si Salwo ng mensahe mula kay Petrov na nagpapatunay sa pagkumpleto ng misyon ng Red October. Sa South Korea, tinitingnan ni Doha ang lokasyon ni Salwo sa kanyang telepono, nang biglang nawala ang kumikislap na pulang ilaw. Sa una ay nag-aalala, hindi nagtagal ay napagtanto niya na maaaring ibig sabihin ay babalik na si Salwo. Sa pagtatapos ng serye, si Wan Quan ay nakakuha ng bagong bodyguard, ngunit hindi siya natutuwa tungkol dito. At dito na nga nagtatapos ang series naman taman. Maraming salamat sa panunood.